ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Tanggapan ng DPWH at St. Gerard Construction sa Pasig na pagmamay-ari ng pamilya Diskaya, sinugod at pinagbabato ng mga ralista. Philippine Contractors Accreditation Board Executive Director Attorney Herbert Matienzo nagbitiw na sa pwesto. 2026 National Expenditure Program hindi na umano ibabalik ng Kamara sa DBM. Sa MBC TV correspondents, lalaki patay ng saksakin ng kainuman matapos umanong mapikon, sospek patuloy na pinaghahanap. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Men handa na sa FIVB Volleyball Men's World Championship. Sa Showbiz Patel, BTS na si Jungkook nagbabala sa fans na nagtangkang pumunta sa kanyang tahanan. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, sinugod at pinagbabato ng mga rallyista ang opisina ng St. Gerard Construction ng pamilya Diskaya sa Pasig City. Ito pa rin ay sa harap ng nagpapatuloy na investigasyon sa di umano'y maanumalyang flood control projects ng kontratista. Ang mga nagbabagang balita at detalye ibabalita yan live ni Val Gonzales. Val. Miss Karen, pasado alas 10 ng umaga kanina, nang sugurin ng mga militante at mga biktima ng bagyot nagdaang mga pagbaha. Itong tanggapan ng St. Gerard Construction Corporation dito sa Bambang, Pasig City. Pinagbabato ng putik ng mga mahigit 20 katao ang gate at pader ng gusali na pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Bukod sa mga militanteng grupo, kabilang sa mga sumugod ay ang mga biktima ng malawakang pagbaha at bagyo nitong mga nakalipas na mga buwan. Bukod sa pagbato ng mga putik sa bakal at salamin na gate, tininturahan din ng mga ito ng pula na may katagang magnanakaw itong tanggapan ng St. Gerard Construction Corporation. Init ng grupo, ikulong ng gobyerno ang mga Diskaya kasama ang mga korap na kawani ng DPWH at mga politiko na nagsulong ng mga manuwalyang flood control projects. Sabi ng grupo, isama rin ang mga mambabatas at iba pang mga opisyal ng pamahalaan na mapatutunayang kasama sa mga nagkamal ng milyon o bilyong pisong pondo na pinaghati-hatian ng anila ay mga politiko na mistola na raw ngayon na parang mga gutom na buitre na nagpapakabundat sa pera ng bayan. Ilang minuto rin nagsagawa ng kilos protesta ang grupo dito sa tanggapan ng construction company ng mga Diskaya na tinawag nilang King and Queen of Flood Control. Galit na galit ang mga ito dahil sa kabila ng trilyong pisong ginastos ng gobyerno ay lubog pa rin anila sa baha. Ang gaya nilang mahihirap na maging yung mga nakatira sa iba't ibang probinsya na pinaglaanan ng nakakalulang mga pondo. Hit ng mga ito magtutuloy-tuloy na ang serye ng kanilang mga kilos protesta simula ngayong araw na ito bilang pagpapakita ng pagkamuhi sa mga korap na mga politiko at mga namumuno sa ating bansa. Mula rito sa harap ng tanggapan ng St. Gerard Construction Corporation dito sa Barangay Bangbang, dito sa Pasig City. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DJ Ritsu na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales.
Sinugod din ng ilang militanteng grupo ang tanggapan ng Department of Public Works and Highways o DPWH bilang protesta sa anilay matinding korupsyon at pagwabalda sa kaban ng bayan. Nagpasaring din ang mga grupo sa mga ginagawang negosyo ang pampublikong serbisyo. Ang buong detalye ihahatid ni Boy Gonzales. Nagkasaan ng kilos protesta ang militanteng kabataan sa tanggapan ng DPWH upang kondenahin ang umano'y matinding korupsyon at kapabayaan ng pamahalaan. Ayon sa mga grupo kabilang Anak Bayan, Gabriela Youth, nagugat ang protesta sa mga Ghost Flood Control Project at mga maanumalyang programa sa infrastruktura na anray nagpapakita ng pag-aaksaya ng pondo ng bayan. Kabilang sa lumahok ang mga estudyanteng Atenista na nagbahagi ng kanilang karanasan sa unang pagkakataong matinding pagbaha sa Katipunan na nagpabagal sa kanilang pagpasok sa paaralan at nagtulak sa kanila na lumusong sa baha. Sigaw ng mga kabataan dapat unahin ng serbisyo sa tao at hindi gawing negosyo ang pampublikong serbisyo. Ngayong Sabado lamang po, buhat ng 2 oras lamang ng ulan hanggang bewang ang inabot ng baha sa Katipunan. Karamihan sa mga Atenista, nakakatawa man, ay unang beses nila maranasan na lumusong sa baha. Ngunit naman sa mga komunidad ng Loyola Heights, hanggang ikalawang palapag ng kanilang bahay, nagpastao. Nanawagan din sila na panagutin ang Administrasyong Marcos sa umano'y tuloy-tuloy na katiwalian sa hanay ng DPWH at sa kawalan ng agarang tugon sa mga isyu ng bansa. Git ng mga nagprotesta, hindi lamang sa pagbalubog ang mamamayan, kundi maging sa kahirapan dulot ng korupsyon sa gobyerno. Matapos ang protesta, pinagbabato ng relista ng water balloon at bulok na prutas ang tanggapan ng DPWH habang nakabantay ang mga pulis at security personnel. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbitiw na ang Executive Director ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB sa harap yan ng iskandalo sa flood control projects. Ang resignation ni PICAB Executive Director Herbert Matienzo ay kinumpirma ni Trade Secretary Cristina Roque sa DZRH at agad naman itong tinanggap. Sa isang text message, sinabi ni Roque na kahapon, September 3, nagsumite ng resignation si Matienzo. Samantala sa hiwalay na pahayag ng DTI, magsasagawaan niya ang ahensya ng comprehensive review at ilalabas ang listahan ng mga kumpanya na posibleng bawian din ng lisensya. Una rito, binawi ng PICAB ang lisensya ng 9 na construction firms na pagmamay-ari ng kontraktor na si Sara Diskaya. Dinismiss na sa Department of Public Works and Highways ang dating District Engineer ng Bulacan 1st District na si Henry Alcantara. Yan ang kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon matapos inspeksyonin ng Ghost Flood Control Project sa Plaridel, Bulacan. Anya, epektibo ngayong araw ang dismissal kay Alcantara habang posibleng agad sundan ng 2 iba pa na sina Bryce Hernandez at Juanito Mendoza. Bukod dito, pag-aaralan na rin ng legal team ng DPWH ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga nabanggit na individual. Samantala, magsasampa ang National Bureau of Investigation o NBI ng panibagong patong-patong na kasong kriminal at administratibo sa Office of the Ombudsman laban kina dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kasama ang 30 iba pa o 35 iba pa na kasabwat. Ang buong detalye tunutukan live ni Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, kakasuhan ng National Bureau of Investigation ng panibago si dating Bamban Mayor Alice Guo at 35 pang kasabwat sa Ombudsman. Sa press conference sa NBI kanina, sinabi ni Director Jaime Santiago na kabilang sa mga iahabla nila ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng bayan
3 kasong kriminal at 3 ring kasong administratibo ang ihahain ng Bureau kabilang ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at possession of prohibited interest by a public officer sa ilalim ng revised penal code. Nasa biyahe na ngayon ang mga ahente ni Director Santiago upang ihain ang mga nabanggit na asunto sa Ombudsman. Sabi ng Direktor, may kaugnayan daw yan sa umunoy illegal land conversion ng isang Pogo property sa Bamban. 30.7 na bilyong piso raw yung appraised value ng property na yan, pero 10,000 piso lamang yung binayaran nilang real property tax habang wala namang binayaran doon sa mismong building. Pakinggan natin ang Direktor ng National Bureau of Investigation. Masyadong grossly disadvantageous to the government. Kaya yan. At mind you, patuloy pa rin ang investigation namin. Marami pang karugtong ito. At itong task force GUO ko ay hindi sila humihinto sa pagkakalap ng ebidensya. Mula dito sa punong tanggapan ng National Bureau of Investigation, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, nangangamba naman si Senator Win Gatchalian sa posibilidad na madelay ang pagre-release ng national budget para sa susunod na taon dahil sa mga isyong natuklasan sa panukala. Dagdag pa ng mambabatas, marami pang proyekto bukod sa flood control ang dapat ding masiyasat ng kapulungan. Magbabalita si Jackie Resio. Tuloy-tuloy pa rin ang budget briefing sa Senado sa kabila ng mga anomalya sa National Expenditure Program o NEP. Sa panayam sa 2x2 kay Senator Win Gatchalian, chairperson ng Committee on Finance, sinabi nitong magpapatuloy pa rin ang briefings dahil nangangamba silang madelay ang pagbibigay ng budget sa susunod na taon. Sa parte ng Senate, tuloy-tuloy yung aming budget briefing at ang isa sa mga kinakatakutan namin baka madelay yung budget So, very tight ang schedule. So tuloy-tuloy lang. Kung meron man nagalaw doon sa National Expenditure Program, doon na lang kami mag-a-adjust kung kakailanganin mag-hearing ulit. Una rito, itinigil muna ng House of Representatives ang kanila namang deliberations kaugnay ng pondo at ibabalik sa Department of Budget and Management o DBM ang 2026 NEP. Ito ay para maisaayos muna ang mga anomalya gaya ng missing, emerging at double appropriations sa proposed budget sa susunod na taon. Ayon kay Gatchalian, masyadong madaming iba pang mga proyekto bukod sa flood control ang kailangan ding mabusisi sa NEP, kaya magpapatuloy pa rin ang briefing ng mga senador para sa panukalang pondo sa susunod na taon. Preliminary, correct. Tama, preliminary pa lang. Kasi ang dami, Anthony, ng project, 4,000, flood control pa lang, 4,000 line items na yon. Wala pang kalye, wala pang tulay, wala pang multipurpose building. Pag inipon mo yun, talagang 10,000s of projects. Sa ngayon, naabot sa 6.7 trillion pesos ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Taliwasan na unang rekomendasyon ng party leaders, hindi na ibabalik ng Kamara sa Department of Budget and Management o DBM ang 2026 National Expenditure Program sa kabila ng kahina-hinalang budget insertions. Kung bakit nga ba nagkaroon ng tila change of heart ang mababang kapulungan, ibabalita sa atin live ni Milky Rigunan. Milky. Karen at UL, nagpasa ang Kamara na wag nang ibalik sa Department of Budget and Management ang 2026 National Expenditure Program at ituloy na lamang ang mga budget hearing. Ang kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, pinayuhan ng mga leader ng Kamara ni House Speaker Martin Romualdez na idaan na lamang sa mga budget hearing ang pagwawasto sa mga nakikitang problema sa pondo ng ilang ahensya. Sa panig naman ni Representative Jose Alvarez ng Palawan, tumawag sina DBM Secretary Amena Pangandaman at DPWH Secretary Vince Dizon para sabihin na ituloy na lamang ang pagtalakay sa pambansang pondo. Sa rekomendasyon ni Pangandaman at Dizon, sila na lamang daw ang pupunta dito sa Kamara para ayusin ang mga kinikwestyong probisyon ng 2026 NEP. Umaapela umano ang dalawang kalihim na ituloy ang budget hearing para hindi magahol sa oras sa pagtalakay sa pambansang budget.
budget. Base naman sa schedule, may 10 araw para ayusin ang panukalang pambansang budget. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky Rigunan. Lusot na sa palasyo ang bagong batas na magre-regulate sa buwis at kita ng large-scale mining sa bansa. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, babalansehin ng batas ang interes ng bawat apektadong stakeholders sa industriya ng pagmimina. Ang mga detalye sa report ni Leth Narciso. Ganap ng batas ang Enhanced Fiscal Regime for Large-Scale Metallic Mining na magbibigay ng mas malinaw at patas na sistema ng buwis at kita mula sa malakihang pagmimina. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12253 sa isang seremonya sa Malacanang. Sa ilalim ng bagong batas, papatawan ng royalty na hanggang 5% ang mga namina sa loob ng mineral reservations. Margin-based royalty na 1 to 5% para sa namina sa labas ng reservations at windfall tax na hanggang 10% para sa highly profitable mining operations. Tinayang aabot sa higit 25 bilyong piso ang kikitain ng bansa mula 2026 hanggang 2029 o average na 6.2 billion pesos kada taon. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng batas para matiyak ang patas na bahagi ng kita sa pagmimina para sa gobyerno habang itinataguyod ang transparency, accountability at good governance sa industriya ng pagmimina. Sa ilalim ng batas nito, mas magiging simple at ang pamamalakad at paggamit sa pondo na mula sa pagmimina. Matitiyak na may bahagi ang pamahalaan sa kita. May tataguyod ang malinaw at tapat na sistema at may bibigay ang seguridad sa mga mamumuhunan. Higit sa lahat, layo natin na palakasin ang proteksyon ng kalikasan at mas makinabang ang mga komunidad na naapektuhan ng pagmimina. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit isang linggo na lang bago ang pagiging host ng Pilipinas sa FIVB Volleyball Men's World Championship. Handang-handa na ang Alas Pilipinas Men para representa ang bansa at makaharap ang top team sa historic event. Matapos ang pagsabak sa ilang games at training camps, ready na ang Alas Pilipinas Men sa pagharap nito sa World's Best Team sa FIVB Volleyball Men's World Championship na magsisimula sa September 12 at magtatagal hanggang 28. Bubuksan ng Alas Pilipinas ang kompetisyon sa unang araw pa lamang kontra Tunisia sa Mall of Asia Arena para sa preliminary phase. Na siyang susundan naman ang laban kontra Egypt sa September 16 at Iran sa September 18. Sa ating kwentuhan, kasama ang ilang players ng national team sa ginanap na promotional campaign sa MRT3. Magkahalong pressure at excitement ang kanilang nararamdaman dahil maliban sa ito ang unang beses na sasalang sila sa World Championship, ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na magsisilbing host ng Pilipinas sa prestiyosong event. Excited na medyo nakakakaba kasi syempre doon siguro yung pinakamalaking event na nangyari sa men's volleyball team sa Pilipinas. And syempre doon yung excitement namin na to perform. Siyempre ilang buwan kami nag-preparation, di ba? So, siguro kung ano yung natutunan namin sa ensayo, siguro i-apply lang namin para mas siguro mas maging excitement yung papanorin ng mga fans, lalo na sa men's volleyball team sa Pilipinas. Sobrang excited po kasi yun nga, parang historic event, first time makasali lang Philippines sa big stage, kumbaga. Yun, sobrang excited lang na makapag-perform sa sa bayan mo. Ibinahagi rin ni Micaelo Budin at Josh Ibanez na patient at precision inside the court ang kanilang natutunan sa iba't ibang training camps na babaunin pagdating sa muling pagtapak sa Taraflex para i-representa ang bansa. Siguro yung patient inside the court. Kasi medyo nakulangan kami na yun yung siguro natutunan namin sa Europe na every time na hindi maganda yung set, pero nire-rebound lang nila hanggang sa maging perfect yung receipt hanggang sa makapag-play sila ulit. So yun na siguro dapat namin i-apply para mas siguro mag-improve yung team namin siguro as individual na rin. I think it's the precision. The importance lalo na yung lagi na-emphasize sa coaches sa amin yung second ball, ganyan. And ayun nga, sabi ni Buds, I agree on that na sabi niya
patience. Isa talaga yun sa mga key points na kailangan namin matutunan at natutunan namin nung nag-Europe kami. Samantala, Philippines is ready. Yan mismo ang sinabi ni Philippine National Volleyball Federation Ramon Tatsuzara pagdating naman sa hosting ng Pilipinas sa World Championship. Noong araw nga ng Martes ay una nang dumating sa bansa ang mga manlalaro mula sa Portugal, habang kahapon ay nagsidatingan na rin ang ilan sa mga team na sasabak sa event. They're all set from the airport to EDSA and going to the hotel. I think we're ready. We have all the city branding ready and our team is ready. Sure, it's just a relaxing day. So we're all set. Kaya set na natin to. Okay. And we will make this as the most unforgettable World Championship ever. Yan ang guarantee ko. Sa huli, nag-iwan ng mensahe ang national team hindi lang sa mga volleyball fan, kundi maging sa mga Pinoy sports fan. In-invite namin kayo manood sa game namin sa 12, 16 and 18. Sana supportahan nyo kami at sana maging proud kayo sa amin kung ano maging result. Please support Alas Pilipinas Men's Volleyball Team. Siyempre, ibang team na rin para mas maging maganda yung ganap natin sa World Championship. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. National Expenditure Program, hindi pwedeng ibalik sa palasyo ayon sa isang senador. Sa MBC TV Global, world leaders mula China, Russia at North Korea nagtipon-tipon sa China. At sa showbiz spotted Jessica Sanchez muling nagpasiklab sa America's Got Talent quarterfinals kahit buntis. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hindi pabor si Senator Ping Lacson sa planong ibalik ng Kamara sa Palasyo ang 2026 National Budget Proposal sa gitna ng mga kahina-hinalang nilalaman nito, lalo't proposal pa lamang ito. Mungkahin ng mambabatas magsumite ng tinatawag na errata sheet sa DPWH at muli itong ipadaan sa Department of Budget and Management. Narito ang balita ni Raymond Dadpaas. Hindi maaring ibalik ng Kamara de Representantes sa Malacanang ang 2026 National Expenditure Program o NEP matapos matuklasan na ito ay mangled o mga kaduda-duda ang entries nito. Ito ang paniniwala ni Senador Panfilo Ping Lacson kasunod ng desisyon ng Kamara de Representantes na ibalik ang NEP sa Department of Budget and Management dahil sa mga insertions na isinisisi sa mga congressmen. Para kay Lacson, may mas mainam na opsyon na maaring gawin. Ito ay ang pagsusumiti ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng kung tawagin ay errata sheets at idadaan ito sa DBM para pag-aralan at nasa Kongreso na ang desisyon kung ito ay tatanggapin. Giit ng Senador, hindi maaring ibalik sa Malacanang ang NEP dahil ito ay budget proposal lamang. Hindi pa ito enrolled bill na para sa approval o line item veto ng Pangulo. Nagpasalamat si Lacson kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanyang pagtuligsa sa matinding pagbaha dulot ng sunod-sunod na bagyong Krising, Dante at Emong ay tiyak na magpapatuloy ang pagmanipula sa national budget. Una nito pinuna ni Lacson at Senador Erwin Tulfo sa NEP ang mga questionabling flood control project na pare-pareho ang halaga sa iisang lugar dahil sa paniniwalang sabwatan ng mga taga-DPWH at ilang mga mambabatas. Nabanggit ni Lacson ang karanasan ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na matapos manalo nitong eleksyon ay may tumawag na taga-DPWH sa kanyang staff. Ayon sa taga-DPWH, maaring magpalista si Soto ng insertions, ngunit ito ay kanyang tinanggihan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Naging matagumpay naman ang huling bugso ng Multilateral Maritime Cooperative Activity ng bansa kasama ang Australia at Canada. At minanmanan man ng Chinese vessels, tuloy pa rin ang anti-submarine warfare exercises ng West o sa West Philippine Sea. Ang mga detalye babalita ni Edniel Parosa. Tagumpay na naisagawa ng Pilipinas, Australia at Canada ang pinakahuling Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA dito sa West Philippine Sea. Isa sa mga tampok sa pinakahuling maritime drills sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa ay ang Anti-Submarine Warfare Exercise. Ayon kay Lieutenant Prince Charles Boyot, Officer of the Watch ng Philippine Navy Flagship na BRP Jose Rizal, mahalagang pagkasanay bilang growing capability kung tawagin ng Armed Forces of the Philippines. Na-exercise po natin ng ating mga personnel kung how to detect, localize, and recognize underwater threats. So, hindi po natin yung nakikita, so dapat po talaga magaling po tayo sa larangan niyo. Natapos ang military exercise na umabot hanggang sa silangan ng Bao de Masinloc, sa kabila ng tila pagmamanman ng mga warship ng China, malapit pa sa kalupaan, may 30 nautical miles pa lamang sa Zambales. Tanaw na ng DZRH News at iba pang medyang sakay ng BRP Jose Rizal ang luyang class destroyer 163 ng People's Liberation Army o PLA Navy. Niradyoan ito ng 3 beses pero hindi tumagon sa mga Pinoy. Kinabukasan, sinamahan ito ng isa pang Chinese frigate na may bow number 568. Kitang-kita kung paano tapatan ng 2 barko ng China, ang HMCS Ville de Quebec ng Canada at HMAS Brisbane ng Australia. Sa kabila nito, hindi naman napalam ang Office of the Watch Maneuver, cross-like exercise, people-to-people exchange, passing exercise at pagpapalipad ng surveillance aircraft na Poseidon. Hindi natin hinahayaan na sila po yung nagsashadow sa atin, but instead, we are monitoring them and we have challenged them multiple times. Mula rito sa West Philippine Sea, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Niyanig ng magnitude 3.6 na lindol ang San Francisco, Southern Leyte umaga ngayong Huwebes. Sa datos ng PHIVOLCS, naramdaman ang intensity 3 sa San Francisco, Pintuyan at Liloan sa Southern Leyte, habang intensity 2 naman sa San Ricardo, Padre Burgos, Malitbog at Limasawa sa Southern Leyte. Intensity 1 naman ang naramdaman sa St. Bernard sa Southern Leyte. Ayon sa PHIVOLCS, wala namang inaasahang aftershocks matapos ang pagyanig. Pilipinas, wala na tayong binabantayang sama ng panahon o low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at tanging habagat na lamang ang dominating weather system na siya magdadala pa rin ng ilang pagulan sa bansa. Umiral ito sa buong Luzon kabilang na ang Western Visayas na magpapaulan sa Metro Manila, Central Luzon, Ilocos at Cordillera Region at maging sa Batanes at Cagayan. Bagaman makararanas tayo ng mas maliwalas na panahon, lalo na sa Visayas at Mindanao, ay asahan pa rin po ang ilang biglang ulan, lalo na pagdating ng hapon at gabi. Samantala, para naman po sa ating weather outlook dito sa Metro Manila, asahan pa rin ang maulap na kalangitan at pag-ulan hanggang sa darating na Biyernes. Pero bagay na bubuti ang panahon pagdating naman po ng weekend. At yan po ang pinakahuling ulat panahon ngayong araw. Manatiling umantabay sa weather update ang Pag-asa at dito sa DZRH. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa panahon natin ngayon, napakarami na ang babad sa paggamit ng mga gadget. At isa nga sa kaakibat ito ay ang labis na pagkapagod ng ating mga mata na maaaring mauwi sa pagkakaroon ng tinatawag na eye strain. Pero may solusyon daw dyan upang ito ay maiwasan. Alamin na this 20-20-20 rule para maiwasan ang eye strain. Paano nga ba gawin? Ang eye strain o ang computer vision syndrome ay nangyayari dahil sa matagal na oras sa pagharap sa computer o screen. Ilan sa mga sintomas nito ay ang pananakit ng ating mga mata, ulo, leeg at balikat, paglabo ng paningin at pagluluha. Pero alam nyo ba na ang pagsunod pala sa tinatawag na 20-20-20 rule ay maaaring makabawas ng eye strain? Dito, sinasabi na sa kada 20 minutes na ating pagtutok sa screen, dapat ay tumingin tayo sa anumang bagay na 20 feet ang layo sa loob ng 20 seconds. Epektibong paraan naman ito para ma-relax ang muscles sa ating mga mata at magkaroon ito ng pahinga from time to time. Makatutulong din daw ang pag-stretching, paggamit ng eye drops, anti-rad glasses, pagkakaroon ng 25 inches na distansya sa screen at sapat na hydration upang maiwasan ang eye strain.
Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis. Magsaliksik para siguradong alam na this. Naging matagumpay ang idinaos na military parade sa China na pinangunahan ni Chinese President Xi Jinping at dinaluhan ni Russian leader Vladimir Putin at North Korean dictator Kim Jong-un. Ang Chinese leader may matapang ding pahayag para sa mga bansang nahaharap sa kabi-kabilang digmaan. Ang mga naging kaganapan tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa China, kasabay ng isinagawang military parade kahapon kasama sina Chinese President Xi Jinping at North Korean dictator Kim Jong-un, muling iginit ni Russian leader Vladimir Putin na ipagpapatuloy niyang mga pag-atake sa Ukraine kung hindi magkakaroon ng kasunduan para sa kapayapaan. Ipinahayag niya ito sa isang matigas na pananalita isang araw bago magtipon sa Paris ang mga kaalyado ng Kiev upang talakayin ang mga garantiya sa seguridad. Kung saan sa nakalipas sa 24 oras, higit 500 drones ang pinakawala ng Russia sa Kiev at nasawi ang 9 na tao. Samantala, malakas namang ipinahayag ni Xi Jinping sa nasabing event na nahaharap ngayon ng maraming bansa sa pagpili sa pagitan ng kapayapaan o digmaan, dialogo o konfrontasyon at panalo para sa lahat o panalo lamang para sa iilan. Matatandang kamakailan lang ay muling tumaas ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan dahil din sa territorial dispute. Habang sa una namang pagkakataon, kasama namang dumalo ni Kim Jong-un ang kanyang anak na si Kim Jo-ae bilang kauna-unahan nitong international and diplomatic trip para rin makaisa sa nasabing victory parade. Sa nasabing selebrasyon, makikita na laging magkakatabi ang tatlo at nag-uusap habang pumaparada sa kanilang harapan ang mga naglalakihang military equipment tulad ng military missiles, drones at weaponized robot wolf. Ang naturang military parade ay ginanap upang gunitain ay 80 anibersaryo ng pagkatalo ng Japan sa pagtatapos na ikalawang digmaang pandaigdig. Habang dumalo rin sa nasabing event ang nasa higit 20 world leaders kasama sina Iranian President Masoud Pezeshkian, Pakistani Prime Minister Shehbaz at ang supresang pagdalo ni Indonesian President Prabowo Subianto na sinabing hindi raw ito makakadalo dahil sa nagaganap na malaking kilos protesta sa kanilang bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang nagpabilib sa entablado ng America's Got Talent ang singer na si Jessica Sanchez. Bagamat very preggy ang mga awit, tila walang kahirap-hirap na bumirit sa kanyang rendition ng Ordinary. Ang performance ng ating kababayan na nagpa-wow sa audience at mga hurado ng America's Got Talent. Panoorin sa Showbiz Report na ito. Tayuan ang mga manonood at hurado sa naging performance ni Jessica Sanchez sa America's Got Talent. Sa quarterfinals ng AGT, nagpabilib ang soon-to-be mom sa kanyang rendition ng Ordinary ni Alex Warren. Kwento nga ng hurado na si Simon Cowell, ilang sandali bago magtanghal, nalaman niyang hindi ganun kaganda ang pakiramdam ni Jessica na 8 buwan ang buntis sa kanyang baby girl. Pero sa kabila niya, nagpatuloy ang singer. Pinuri nga rin ni Cowell ang anyay glow ni Jessica on stage. I call it a glow, right? Yes. A glow about you. And people are gonna really like you. I really believe, root for you. And I'm so happy after all these years, on our 20th anniversary, you've come back. Thank you. Last month, nagdiwang ang mga awit ng kanyang 30th birthday. 10 taong gulang pa lamang si Jessica Sanchez nang unang sumali sa America's Got Talent. Abangan sa aming pagbabalik pot session ng 5 lalaki sa loob ng sementeryo na bisto. Sa MBC TV Sports Pinay tennis star na si Alex Ayala, tuloy ang pag-arangkada sa Guadalajara 125 at sa Hoy bawal yan, parusa sa sino mang gagawing biro ang bomb threat. Ano nga ba? Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang lalaki matapos pagsasaksakin ng kanyang kainuman sa Iloilo. Ang sospek na pinaghahanap na ngayon, napikon umano. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nagtamo ng sugat sa dibdib ang laborer ng saksakin ng kainuman sa barangay Kataan sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Sa investigasyon ng pulisya, pagkatapos uminom ng sospek at biktima kasamang iba pa nilang katrabaho, nagpahinga sa kanyang duyan ng sospek nang biglang pinutol ng biktima ang tali nito kaya siya nahulog. Dahil dito napiko ng sospek at may nangyaring komosyon sa dalawa, pero pumagit na ang kanilang kasamahan at pinaghiwalay sila ayon kay Police Corporal Jonald Bernales, investigador ng San Joaquin Municipal Police Station. Pero sinundan umano ng sospek ang biktima na pumunta ito sa tindahan at sinaksak. Nananatiling at large ang sospek ayon pa sa pulis. Para sa MBC TV Network News, ito si Jocelyn Maki ng Action Radio Iloilo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang 5 kalalakihan habang nagpapat session sa loob ng public cemetery sa barangay Maestrang Kikay sa bayan ng Talavera sa Nueva Ecija. Kabilang dito ang nasa edad 57 anyos at hanggang 19 anyos na mga kalalakihan. Ilan sa kanila ay mga driver. Nasa kote ang mga ito matapos ang isinagawang operasyon ng PNP Talavera nang magsumbong ang isang concerned citizen na nagkakaroon ng ganitong illegal na gawain sa loob ng sementeryo. Na-recover ang mga drug paraphernalias tulad ng improvised tutor, aluminium foil, disposable lighter. Sa isinagawang body search sa 2 kalalakihan at dito'y natagpuan ang 2 plastic sachet sa mga suspek. Nahaharap na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Patuloy naman ang panawagan ng PNP Nueva Ecija na si Colonel Heril Dagit sa mga mamamayan na magpatuloy sa kanilang pagsusumbong at makiisa sa kanilang pagkampanya sa pagsugpo sa iligal na droga. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3 sospek ang naaresto at tinatayang nasa 68,000 piso na halaga nang hinihinalang shabu ang nakumpiska sa isang drug den raid sa barangay Pantalan Luma, Orani, Bataan kagabi. Isinagawang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Bataan Provincial Office. Kinilala ni PDEA Bataan Chief ang mga sospek bilang sina alias Dungo, 47 anyos na umano'y operator ng drug den, alias Hari, 45 at alias Renz, 48. Na-recover mula sa kanila ang 6 na plastic sachet na naglalaman ng humigit kumulang sa 10 gramo ng hinihinalang shabu, assorted drug paraphernalia at by bus money. Ayon sa PDEA na isakatuparan ang operasyon matapos ang tip mula sa isang concerned citizen. Katuang sa operasyon ang PDEA Bataan Seaport Interjection Unit, Orani Police Station at Bataan Provincial Police Drug Enforcement Unit. Naharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Noong Hunyo, nakatanggap ng ulat ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ng di umano'y bomb threat sa isang eroplano sa Zamboanga City na isinulat sa isang tissue paper. At nito ring Agosto, binulabog din ng hiwalay na bomb threat ang isang universidad sa Malabon. Ang parusa para sa mga taong ginagawang biro ang mga ganitong uri ng sitwasyon, alamin sa report ni Dustin Bayog. Nadiskubre sa isang eroplano sa Zamboanga International Airport noong June 14 ng isang tissue paper na may nakasulat na may bomba sa loob nito. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nag-report ang isang crew member na may nakita ito sa laboratorio na isang tissue paper na may nakasulat na may bomba habang nagsasagawa ito ng routine inspection pagkababa ng mga pasahero.
Agad na umaksyon ng Aviation Security Unit kung saan dakong mag-aalas 9 ng umaga ng Sabado ay walang natagpo ang bomba sa loob ng eroplano na may flight number na 5J851 na mula Maynila. Bahagya namang naantala ang operasyon ng paliparan na bumalik din sa normal bago pa mag-alas 9 ng umaga. Paalala ng kaap na isang mabigat na issue ang bomb threat at hindi isang magandang biro. Hindi dapat ito isinasawalang bahala dahil itinuturing itong banta sa seguridad sa ilalim ng Presidential Decree No. 1727 o mas kilala sa Anti-Bomb Joke Law. Nakasaad sa nasabing batas na ang sinumang magbitiw ng mga biro at nagpakalat ng mga maling impormasyon ukol sa presensya ng mga bomba at iba pang exclusive device ay maaaring makulong ng hindi lalampas sa 5 taon o pagmultahin ng halagang hindi higit sa 40,000 piso. Maaari namang pagkakakulong at multa ang ipataw sa may sala depende sa desisyon ng korte. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng tennis, umabante sa ikalawang round ng Guadalajara 125 si Filipina tennis star Alex Ayala matapos talunin si Arian Hartono ng the Netherlands. Ito na ang ikaapat na sunod na panalo ng 20-year-old player sa Dutch player. Ang naging laro sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Umabante sa ikalawang round ng Guadalajara 125 si Filipina tennis star Alex Ayala matapos talunin ng Dutch player na si Arian Hartono with 6-2, 6-2 score. Ang 20-year-old na si Ayala, kasalukuyang nasa world rank number 75 at second seed sa torneo, ay kinailangan lamang ng 1 oras upang matapos ang kalaban na kasalukuyang nasa rank number 187. Dominante si Ayala sa 2 set at hindi nibigay ng pagkakataon kay Hartono na makabawi. Ito na ang ikaapat na panalo ni Ayala laban kay Hartono sa kanilang head-to-head matchups na lalong nagpatunay sa kanyang paghahari kontra sa Dutch player. Papasok si Ayala sa susunod na round na may dalang kumpiyansang nakuha matapos ang kanyang historical win laban sa world number 15 na si Clara Tauson sa US Open noong nakaraang linggo. Isang kapanapanabig na tagumpay na lalong nagpatibay sa kanyang momentum sa WPA Tour. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng K-pop, nagbabala sa fans ang youngest member ng BTS na si Jungkook. Ito'y matapos magtangka ang isang babaeng fan na pumasok sa kanyang tahanan sa Seoul. Ang kwento ng Korean superstar ihahatid ni Showbiz Angel. Muli na namang may nagtangkang pumasok sa loob ng tahanan ng BTS member na si Jungkook. Sa recent livestream ni JK sa Weverse, idinitalya ng K-pop superstar ang mga napanood sa kanyang CCTV. Sa tansya ng 28-year-old singer, nasa edad 40s ang babaeng nagpupumilit buksan ang gate sa kanyang parking lot. Mabuti na lang at nakarating ang mga otoridad na agad tinanong ang babae na nagsabing friend daw siya ni Jungkook. Say naman ang youngest member ng Bangtan Boys, bagamat family and friends ang turing nila sa armies, ay hindi naman daw dapat ganoon ang gawin. Sa huli, babala nito oras na may magtangka na namang mag-trespass sa kanyang bahay sa Seoul ay hindi na raw siya magdadalawang isip na ipakulong ito. Sa ilalim ng anti-stalking law ng South Korea, ang sino mang mapapatunayang lumabag dito ay maaaring makulong ng hanggang sa 3 taon at pagmultahin ng hanggang sa 30 million won o 1.2 million pesos. Hindi ito ang unang pagkakataon na may sumubok pasukin ang tinutuluyan ni JK. Magunita na noong Hunyo, napaulat na ilang oras matapos ma-discharge sa military ang BTS member ay mayroong babaeng nahuling hinuhulaan ang passcode sa front door ng bahay ni Jungkook. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Huwebes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po, si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.